Hi, saan ka galing? Ah, gusto mo ba neto? Ano yan? Ha? Sa akin na lang to? Tay, kain na po. Sige, mauna na ako sa sunod ako. Wow, may ganito po pala tayo? Yan. Bala ko kasi i-regalo yan sa nanay mo eh. Pero bala ko na rin bigay sa'yo. Talaga po? Ingatan mo yan ha. Salamat po. Punta mo na po ako sa kwarto. Sige. Ate! Ano ba yan? Patulong naman! Etong cellphone, ginapit sa akin kanina ng bata. Ganito kasi yan. Pindutin mo lang dito. Ay, naku. Wow, galing. Thank you, ate! Uy, may number. Ano kaya tong number na to? Bakit nandito sa cellphone? Matawagan nga. Hello? Sino to? Ah, pasensya na. Nakita ko kasi tong number mo sa likod ng cellphone na inabot sa akin ng bata eh. Inabot? Oo, na-curious kasi ako sa cellphone, kaya sinubukan ko lang. Sige. Ilang taon ka na? 20 na ako, ikaw. Ah, parehas pala tayo eh. Siguro college ka na din. Uy, matulog ka na. May project ka pang gagawin bukas. Oo, ate. Hello? Sorry, nagluloko yata yung phone. Pasensya na. Next time na lang ulit. Thank you sa time. Bye-bye. Pinatay na pala? Sa bagay, may gagawin pa rin naman ako. Bukas. Ha? Bakit di ko siya matawagan? Gaganap pa kaya ito? Uy, hello! Hello? Kamusta? Eto, nakakapagod. Nag-interview kami kanina about sa government eh. Oh, parehas pala tayo. May project din kami tungkol sa government. Eh di parehas lang pala tayo. Pwede mo ba akong kwentuhan ng mga nalaman mo? Kukwento ko rin sa iyo yung sa amin. Bali yung na-interview namin, ganito mga sinasabi nila. Po bang malaman ang pangalan niyo? Ang pangalan ko po, yung ba tunay na pangalan? Elisa Orozco Santos. Ilang taon na po kayo? Po, nakalimutan ko. Ano na po siya? 70. 7. Ano po ba ang masasabi niyo sa proseso ng botohan ngayon? Mga anak, ang masasabi ko lang sa proseso ng putahan ay mano-mano. Yun na alam ko sa panahon ngayon. Tapos, kita. Ano po yung proseso ng botohan ngayon? Gaano po ba katagal yung paglabas ng resulta ngayon? Kaya alam ko, medyo katagal yung labas ngayon ng butuhan. Mga sandilo, tumatagal. Baka bago malaan ng mga tao kung sino nanalo, kung sino nabuto. Ayun, di ba? Ang hirap din pala. Ha? Teka, hindi na ganyan yung proseso ng botohan ngayon ah. Di mo ba alam na may ginagamit ng machine ngayon para mabilang mga boto? Katulad ng
Present count optical scan or tinatawag natin ngayon na vote counting machine. Dahil sa machine, mas napadali ang trabaho at mas mabilis makuha ang resulta. At hindi rin katulad ng sinasabi mo na kailangan pang isa-isahin isulat ang pangalan ng mga kandidato. Isa-shade na lang kaya yun sa bawat gilid ng pangalan nila. Teka, sumasakit ulo ko sa'yo. Nasa ibang planeta ka ba? Walang machine na mga ganyan dito. Hindi ayan talaga yun. Kwento ko sa'yo interview namin kanina. Bale, ano pong masasabi niya sa sistema ng botohan? Ang masasabi ko sa sistema ng botohan ngayon, lalo nung last national election is maayos siya actually. Kasi umupo ako sa election noon, nakita natin na yung mismong sistema, like gumagamit na lang ng internet, wifi, tapos pinapasok na lang sa isang ballot machine yung mga boto is maganda actually at mas napapabilis kung ano ba nagiging resulta ng ating elections. Sa tingin niyo po ba, kung posibleng maging epekto na technology sa terms in government? Actually, nakadepende talaga siya kung sino mga nakaupo eh. Kasi masasabi natin maganda siya kung yung sistema mismo ng paggamit ng technology is maayos at nakikita yung transparency nito. Pero kasi, meron din kasing bulok na part dito na kapag mali yung mga nakaupo, mali yung mismo gumagamit ng sistema, is pwede na baluktutin yung nagiging resulta o nagiging mga tawag dito, mga data na nakukuha nila mismo sa technology itself. Ito, nakita ko sa barangay hall kanina, baka makatulong sa project mo. Thank you, ate. Wait! Bakit parehas naman sinasabi niya sa akin kanina? Ang weird. Please, ano naman? Hello? Uy, hello! Aga mo ata. May tatanong lang sana ako. Ano yun? Medyo weird to pero anong year na? Ha? Eh di 1990. Hello? Hello? 1990 ano raw? Wait, 19? Ay, grabe. Kaya siguro hindi ko siya matawagan sa cellphone na to. Oy, Inos na! May pasok ka pa kaya? I may have lived in an era where government systems were simpler, but they offer accuracy, transparency, and trust. We were more connected through personal interaction and the trust that we have in our community. While the differences between the past and present may be big, but our hope remains the same. We are all hoping for a better future. I think by combining knowledge of the past with technology in the present, we can build an ICT-driven future of good governance that will benefit everyone even more. Pilipino ako. Pilipino ako. Pilipino ako. Actually, I realized that the involvement of ICT in governance has improved many aspects of our government, providing us with a lot of advantages. From the election voting system to the processing of documents and making services more accessible to the community. It also promotes citizens' participation in public administration, enhances awareness of citizens toward government programs. ICT makes processes more efficient, inclusive, and technology advanced, meeting the demands of our modern society. Besides, good governance leads to improved economic benefits in a globalized world, and it accelerates economic transitions. There's a lot of improvement when it comes to our government, but we know that looking for improvement while maintaining the quality of governance we need is not easy.
especially when everything and everyone can change. But despite all these challenges, I hope that in the future, we will open our hearts and minds to politicians who genuinely deserve the title leaders, who prioritize the growth of our country over personal gain. It is also important to remember that choosing the right politicians is hard, especially in today's era, where social media plays a big role. In the end, we are the ones who decide what kind of government we will have in the future. This is where you rise, this is where you shine, this is where you become the greatest of all time. History in the making. This is history in the making. History in the making. Vote for your life.